Si Zenos ay isang batang bihasa at talentadong manggagamot sa kaharian ng Verset, isang bansang hinubog ng kasaysayan ng mga manggagamot. Kilala sa buong mundo ang Royal Hospital of Verset dahil sa mga magagaling nitong manggagamot na nagbibigay ng pag-asa at kagalingan sa mundo. Pero si Zenos ay hindi tulad ng ibang lisensyado at formal na sinanay na manggagamot. Siya ay self-taught at naggagamot sa mga iskinita kahit walang lisensya. Nakatira siya sa isang malaking bahay na medyo sira-sira na, kasama ang kanyang elf na katulong na si Lily. Tumatanggap siya ng pasyente basta't kayang magbayad, walang tanong-tanong. May isa pa siyang kasama sa bahay, isang maltong babae na si Carmela, na palutang-lutang lang sa paligid at tila walang ginagawa. Isang karaniwang araw, matapos niyang gamutin ang mga pasyenteng dumalaw, umalis si Zenos para sa isang house visit sa pasyenteng kayang magbayad ng mas malaki. Habang siya'y wala, nagsimulang magluto ng hapunan si Lily. Pagkaalis ni Zenos, dumating ang grupo ng mga tagahanga niya mula sa iba't ibang lahi, lahat sabik na makita siya. Kasama rito si Zofia, ang babaeng butiki, si Linda, ang medyo slow na furry, at si Lo, ang dark elf na malakas at matipuno. Nagkompetensya ang tatlo kung sino ang unang makakakita kay Zenos, habang nagkukwentuhan kung paano nila gustong ipacheck ang kanilang mga katawan sa kanya. Pero biglang sumingit si Lily, halatang inis, dahil ayaw niyang may nagpapakita ng sobrang paghanga kay Zenos. Matapos niyang pakalmayan ang tatlo, inimbitahan niya silang maghapunan sa bahay at sinabing sabay-sabay silang kakain pagbalik ni Zenos. Ngunit paglabas ni Lily para maglaba, hindi na nakatiis sina Linga at Lo, tikim lang daw ng nilutong sabaw. Pero sa unang subo pa lang, hindi na nila mapigilan ang sarili. Pati si Zofia, nadala na rin. Sa sobrang sarap, naubos nila ang buong niluto ni Lily sa bilis ng panahon. Nang bumalik si Lily at makita ang kalderong walang laman, halos hindi siya makapaniwala. Nagkatinginan ng tatlo at nagsimulang magsisihan. Pero dumating si Carmela, galit na galit, dahil sabik na sabik siyang kumain ng hapunan. Nanginig sa takot ang tatlo at agad na nagboluntaryong tumulong kay Lily sa pagluluto ng panibagong putahe. Malungkot na sinabi ni Lily na wala na silang sangkap, kaya nagdesisyon ang tatlo na humanap ng pinakamagagandang sangkap para makabawi. Habang abala ang mga babae sa pag-aayos ng hapunan, pauwi na si Zenos mula sa kanyang house visit. Sa daan, nadaanan niya ang isang beast girl na si Til, hawak ang tiyan at halatang hirap na hirap sa sakit. Nilapitan siya ni Zenos para suriin ang kalagayan niya, pero biglang dumating ang amo ni Til at galit na tinanong kung saan siya nagpunta. Ipinaliwanag ni Til na nagpunta siya sa manggagamot dahil masakit ang tiyan niya, pero dahil wala siyang pambayad, hindi man lang siya tinignan. Umirap lang ang amo niya at galit na hinayla siya sa buhok, sabay sabing wala siyang karapatang magpahinga kahit may sakit dahil isa lang siyang alipin. Tahimik lang na pinanood ni Zenos ang lahat ng nangyari, hindi siya nakialam, dahil para sa kanya, hindi niya ito problema. Samantala, dinala ng amo si Til sa sementeryo ng lokal at itinapon siya sa ibabaw ng isang libingan. Dahil dito, isang multo ang nakawala at pumasok sa katawan ni Til nang hindi napapansin ng kahit sino. Sinimulan siyang utusan ng lalaki na gawin ang tanging bagay na kaya niya, ang maghanap ng mga nakatagong gamit sa loob ng mga libingan. Pero nang hindi siya sumagot, sinipa siya ng amo at gamulong siya sa lupa. Hawak pa rin ni Til ang kanyang tiyan sa sobrang sakit. Habang pinipilit siyang magtrabaho, unti-unting sinasapian si Til ng multo. Hindi ito napansin ng amo at nagsimulang bumalik, sabay sabing wala siyang hapunan kung uuwi siyang walang dala. Pero tuluyan ng sinapian si Til, at bigla siyang umatake, sinugitan ng amo gamit ang kanyang matutulis na kuko. Napagtanto ng lalaki na delikado na siya, hindi na sumusunod si Til. Tumakbo siya ng mabilis kahit duguan, at sa daan ay nasalubong niya si Zenos. Nakiusap siyang tulungan siya laban sa nagwawalang alipin. Pero sagot ni Zenos, wala siyang oras para sa mga mayabang. Dumating si Til, at nakita ni Zenos ang maitim na enerhiya sa paligid niya. Tinanong niya kung saan sila galing, at sagot ng lalaki, nagka-farming daw sila. Hindi naniwala si Zenos, pero deadma lang ang lalaki. Nagmakaawa siyang pabagsakin ni Zenos ang kanyang alagang hayop at nangakong bibigyan siya ng gantimpala. Biglang sumugod ulit si Til, kaya mabilis siyang iniligtas ni Zenos at itinapon sa gilid ang lalaki. Tinarget na siya ni Til at binato ng mga bato na parang bala. Madaling naiwasan ni Zenos ang mga bato na pwedeng batasin ang katawan niya. Akala ng lalaki, kaya na niyang talunin si Til. Pero sagot ni Zenos, manggagamot siya, at hindi uso sa kanya ang pumatay ng tao. Biglang binato ni Til ng napakalaking bato, pero sinira ito ni Zenos gamit ang kamaong may magic. Sumugod si Til ng mabilis, at naiwasan ni Zenos ang ilang atake bago niya hinayaang tamaan ng dalaga ang kanyang magic barrier, dahilan para tumilapon siya sa isang gusali. Kahit sugatan, nakalabas pa rin si Til mula sa mga guho. Dahil dito, humina ang kontrol ng multo sa kanya. Sigurado na si Zenos kung ano ang problema. Pero habang tinutulungan niya si Til, kinagat siya nito sa braso. Hindi ito ininde ni Zenos, agad siyang gumamit ng healing magic para gamutin ang mga sugat ni Til at palayasin ang multong sumasapi sa kanya.
Nilinis din niya ang multo gamit ang kanyang kapangyarihan, sabay sabing sapat na ang trabaho niya ngayong araw. Nakita ng mayamang lalaki ang lahat ng ito, at sa wakas ay naniwala siyang magaling talaga si Zenos. Nakiusap siyang tulungan siya. Pero sagot ni Zenos, tapos na siya sa kota niya ngayong araw. Nagreklamo ang lalaki na mamamatay na siya at pinilit si Zenos na gamutin siya agad. Sabi ni Zenos, may dagdag bayad iyon. Binato ng lalaki ang kanyang pitaka sa harap niya, pero sagot ni Zenos, kulang pa rin. Nainis ang lalaki at nagbanta na isusumbong siya sa medical board dahil sobra raw maningil. Pero sagot ni Zenos, wala siyang lisensya, kaya wala siyang pakialam sa medical board. Bigla siyang nagka-ideya. Sabi niya, kukunin na lang niya si Till bilang kabayaran sa natitirang utang. Agad pumayag ang mayamang lalaki sa kasunduan, at hindi na nag-aksaya ng oras si Zenos sa paggagamot sa kanya. Pagkatapos noon, nanatili siya sa tabi ng walang malay na Beast Girl hanggang sa magising ito at sumiklab muli ang sakit ng tiyan niya. Tinanong ni Till kung sino si Zenos, at ipinakita niya ang mga dokumento na nagsasabing siya na ang bagong amo nito. Agad siyang nagtrabaho at sinabing kailangan niyang suriin ang katawan ni Till. Nabigla si Till, akala niya may masamang balak ang bagong amo niya. Pero bilang isang alipin, wala siyang magawa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang pangitaas, at nakita ni Zenos ang bato sa abdo na sanhi ng lahat ng sakit niya. Nagsimula siyang magsalita ng mga medikal na termino na parang si Dr. House, tapos ginamit ang kanyang magic para tanggalin ang bato mula sa katawan ni Till. Agad gumaan ang pakiramdam ni Till at tinanong kung paano niya nagawa iyon. Sagot ni Zenos, ginamitan niya ng magic para hiwain, tanggalin ang bato, at isara ang sugat, lahat sa loob ng 1 segundo. Hindi makapaniwala si Till na posible pala iyon. Pero humble si Zenos minsan. Sabi niya, kahit sinong manggagamot ay kayang gawin iyon. Nagpasalamat si Till sa kanya, pero sagot ni Zenos, hindi niya kailangan ng pasasalamat, gusto niya lang mabawi ang ginastos niya para sa kanya. Handang gawin ni Till ang kahit ano para makabawi. Pero imbes na kung ano-anong alok, inutusan siya ni Zenos na maghanap ng isang espesyal na halamang gamot. Medyo nadismaya si Till, pero sumunod pa rin siya. Nang maibigay niya ang halamang gamot, sinabi ni Zenos na bayad na ang utang niya. Hindi alam ni Till kung seryoso siya o nagbibiro. Kaya paliwanag ni Zenos, kung hindi dahil sa kanya, hindi niya makukuha ang halamang iyon. Kaya bayad na talaga siya, at malaya na siyang pumunta kahit saan. Hindi makapaniwala si Till, pero pinunit ni Zenos ang kontrata ng pagkaalipin at sinabing pag-aari na niya ang sarili niyang buhay. Naantig si Till at taos pusong nagpasalamat sa kanya. Sabi ni Zenos, kung kailangan niya ng manggagamot, pumunta lang siya sa klinika niya, pero medyo mataas lang daw ang bayad. Pagbalik niya sa bahay, sakto namang dumating ang 3 tagahanga niya dala ang mga sangkap para sa hapunan. Habang naglalakad pa uwi, naalala ni Zenos ang panahon na miyembro pa siya ng kilalang grupo ng adventurers, ang Golden Phoenix, isa sa pinakamalakas sa buong kaharian. Isang araw, sinabi ng leader nilang si Aston na ayaw na nila ng isang mahirap na galing iskinita sa grupo. Binigyan siya ng isang gintong barya bilang severance pay. Ayon kay Aston, wala namang silbi si Zenos at mas maayos ang grupo kung wala siya. Naguluhan si Zenos, isa siyang malakas na manggagamot na tumulong sa grupo mula pa noong simula. Pero tawa lang ang sagot ni Aston. Tinawag siyang isang self-taught na walang lisensya, kaya wala raw siyang kwenta. Tinitigan ni Zenos si Aston at sinabing akala niya magkaibigan sila. Pero tinuwanan lang siya ng grupo, sabay sabing pambala lang daw siya sa laban, wala nang iba. Dagdag pa ni Aston, sikat na raw sila ngayon bilang pinakamalakas na grupo sa kaharian, at hindi bagay sa kanila ang may kasamang mahirap na galing iskinita sa grupo ng mga aristocratic nobles. Sabi ni Aston, sapat na raw ang gintong barya para makapagsimula si Zenos kahit saan, at dapat ay huwag na siyang magsalita tungkol sa pagiging miyembro ng kanilang grupo. Napagtanto ni Zenos na binayaran lang siya para manahimik. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid. Habang naglalakad ng walang direksyon, iniisip niya kung ano na ang gagawin sa buhay niya. Bigla siyang nakarinig ng ingay, parang may nagpupumiglas. Lumapit siya para silipin, at nakita niya ang isang lalaki at babae na pilit pinapakalma ang isang elf na alipin. Balak nilang ibenta ito sa isang pangit na maharlika. Pero lumaban ang elf girl at sinubukang tumakas. Dahil dito, panya na siya ng lalaki sa binti. Nilapitan siya at hinawakan sa kwelyo, pero matapang ang elf, kinagat niya ang kamay ng lalaki, dahilan para mas lalong itong magalit. Kinuha ng lalaki ang kanyang patalim at sinaksak ang elf sa tiyan. Nainis ang babae at sinabihan ng kasama niya na sinira niya ang paninda. Pinanood ni Zenos ang pagtatalo ng dalawa habang nakahandusay ang elf sa isang lawa ng dugo. Agad siyang kumilos. Inalok niya ang gintong barya kapalit ng elf girl. Tinanggap agad ito ng babae, sa tingin niya, wala nang silbi ang dalaga. Mabilis na nawala ang dalawa sa dilim, habang si Zenos ay agad sinuri ang sugat ng elf. Akala ng elf girl, patay na siya. Pero si Zenos ay isang pambihirang manggagamot, mabilis niyang napagaling ang dalaga ng buo.
Gulat na gulat ang elf, hindi man lang niya naramdaman ang sakit. Nagpasalamat siya kay Zenos at nagpakilala bilang Lily. Agad siyang nag-alala sa ginastos ni Zenos para sa kanya. Pero sagot ni Zenos, huwag na siyang mag-alala, hindi naman mahalaga ang baryang iyon. Sa totoo lang, ayaw din niyang tanggapin ang awa money mula sa mayabang na si Aston. Tinanong ni Lily kung sikat ba si Zenos bilang manggagamot, pero sagot niya, isa lang siyang ordinaryong tao, wala pang ang lisensya. Tinanong niya kung saan nakatira si Lily, pero sagot ng dalaga, wala siyang tirahan at gutom na siya. Nagdesisyon si Zenos na kupkupin si Lily. Dinala niya ito sa isang maliit na tavern, binilhan ng mas maayos na damit at mainit na pagkain. Habang kumakain si Lily ng sabik, tinanong niya si Zenos kung hindi ba siya kakain. Sagot ni Zenos, hindi siya gutom, pero sa totoo lang, wala na siyang pera para bumili ng pagkain. Habang iniisip niya kung saan makakahanap ng trabaho, pumasok ang isang lalaking lizard sa tavern at humingi ng tubig. Umupo ito sa isang silya, may dugo sa braso, mukhang tinamaan ng bala. Lumapit si Zenos at sinuri ang sugat. Sabi niya, gasgas lang ito. Akala ng lizard man, wala sa tamang pag-iisip si Zenos. Pero bago pa siya makapagsalita, tinaas ni Zenos ang kamay at nagcast ng healing spell. Agad gumaling ang sugat ng lizard man. Gulat na gulat siya, pero tuwang-tuwa rin. Agad siyang nagbigay ng bayad kay Zenos bago umalis. Nagulat si Zenos, unang beses niyang bayaran para sa paggagamot. Sabi ni Lily, normal lang naman iyon, karaniwan sa mga manggagamot ang naniningil ng bayad. Napaisip si Zenos, mula ngayon, ito na ang magiging prinsipyo niya, gagamitin niya ang kanyang galing para magpagaling, at magtatayo siya ng sarili niyang klinika. Isang problema lang, dahil galing si Zenos sa iskinita, halos imposibleng makakuha siya ng lisensya para sa legal na operasyon. Kaya ang tanging paraan ay maging isang underground healer na gumagana sa likod ng batas. Sa kabila nito, mukhang masaya si Lily sa desisyong iyon at nangakong tutulong kay Zenos habang siya'y nabubuhay. Ayaw sana ni Zenos na idamay ang isang batang tulad ni Lily sa ganitong klaseng buhay. Pero hindi rin niya kayang iwan ito sa ere. Kaya pinayagan niya muna itong sumama sa kanya. Dinala niya si Lily sa isang abandonadong bahagi ng bayan, puro wasak na bahay at walang katao-tao. Nagtaka si Lily kung bakit sila nasa ganitong lugar. Sagot ni Zenos, kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan para hindi sila mapansin. Naghahanap siya ng bahay na kahit papaano ay buo pa, na pwedeng gawing tahanan. Sa wakas, may nakita siyang bahay na hindi ganoon kalala ang sira. Sinimulan niyang inspeksyonin ang buong lugar kahit medyo tagpi-tagpi na ito. Para kay Zenos, sapat na ang may bubong sa ulo dahil sa karamihan ng buhay niya, sa labas lang siya natutulog habang kasama pa ang dati niyang grupo. Ginamit ni Lily ang kanyang light magic para maliwanagan ang paligid. Habang sinusuri ni Zenos ang bahay, bigla silang nakasalubong ng isang wraith, walang iba kundi si Carmela. Agad nagtago si Lily sa likod ni Zenos, akala niya katapusan na nila. Kilala ang mga wraith bilang pinakamalalakas na undead, may tinatawag na haplos ng kamatayan. Ngumiti si Carmela nang makita ang sariwang karne na pumasok sa kanyang teritoryo at agad nagpasya na umatake. Pero kalmado lang si Zenos. Nagcast siya ng healing magic at biglang naglaho ang mga braso ni Carmela. Gulat na gulat ang wraith. Si Lily naman ay napasigaw, paano mo nilalabanan ang isang wraith? Nagkakamot lang ng ulo si Zenos. Bakit parang big deal? Nakalaban na ako ng daan-daan yan dati. Lumabas na ang totoo, tuwing gusto ni Aston ng aliw, pinapadala si Zenos sa pinakamalalalim na dungeon para harapin ang mga wraith. Doon niya natuklasan na mahina pala ang mga ito sa healing magic. Bumalik sa kasalukuyan, humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmela at sinabing gusto lang niyang tumira roon at hindi siya manggugulo. Pero umatake ulit si Carmela, at muli siyang pinatalsik ni Zenos ng madali. Neyna si Carmela. Siya ang reyna ng mga wraith, at wala pang taong naglakas loob na labanan siya. Tinaas niya ang mga kamay at tumawag ng maliit na hukbo ng mga wraith para harapin si Zenos. Pero masyado siyang malakas. Nagcast siya ng high heel, at agad na naglaho ang lahat ng mga mababang uri ng wraith. Naiwan si Carmela, mag-isa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos at nagtanong kung pwede ba siyang makihingi ng kahit isang silid para gawing klinika. Napaisip si Carmela, alam niyang kakaiba ang taong ito. Pumayag siyang mag-share ng espasyo, pero sinabi niyang bawal ang second floor, iyon ang kanyang pribadong lugar. Pagkasabi nito, bigla siyang naglaho. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagmukhang klinika ang silid. Habang inaayos ang huling bahagi, tinanong ni Lily kung dapat ba silang mag-anunsyo. Pero sagot ni Zenos, hindi na kailangan. Biglang bumukas ang pinto at muling pumasok ang lalaking butiki. Nagpakilala siya bilang Zon at sinabing may kasama siyang espesyal ngayon, ang kapatid niya. Tiningnan ni Zofia si Zenos at tinanong kung kaya ba niyang gamutin ang sugat sa kanyang braso. Napansin ni Zenos na mukhang tinamaan siya ng magic poison bullet, kumalat na ang impeksyon sa buong braso. Sabi niya, kailangan ng putulin ang braso dahil wala na itong buhay. Tinanong ni Zofia kung magkano ang gagastusin, at sagot ni Zenos, 100,000.
Napasigaw si Zon, sobrang taas daw para sa simpleng operasyon. Pero pinakalma siya ni Zafaya, sabay sabing matalino si Zenos at alam niyang siya ang pinuno ng Lizard Clan. Hindi talaga alam ni Zenos kung sino siya, pero narinig na niya ang pangalan, isa sa mga kilalang leader sa Iskinita. Kilala si Zafaya sa pagnanakaw sa mayayaman at pamimigay sa mahihirap. Tinanong ni Zafaya kung bakit ganoon kataas ang singil. Sagot ni Zenos, tuyo at diretso, mahal ang enerhiya sa pag-regenerate ng bagong braso. Napakunot noo si Zafaya. Ano raw? Regenerate. Kalma lang si Zenos. Putulin ko yan, tapos bibigyan kita ng bago. Gulat na gulat si Zafaya, pero pumayag. Kung kaya mo yan, babayaran kita. Ipinahiga siya ni Zenos sa mesa, at gamit ang ethereal scalpel, maingat niyang tinanggal ang braso ni Zafaya. Pagkatapos, ginamitan niya ng magic para buuin ang bagong braso, parang bago, parang walang nangyari. Nagulat si Zenos, hindi pala normal sa mga healer ang ganitong klase ng procedure. Nagpasalamat si Zafaya, sabay sabing magpapadala pa siya ng mga pasyente sa klinika ni Zenos. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, matapos gamutin ang mga pasyente, umupo si Zenos para uminom ng tsaa kasama sina Carmela at Lily. Tinanong ni Lily, bakit parang laging sugatan ang mga lizard people kapag pumupunta sila dito. Sagot ni Zenos, may 3 grupo sa ilalim ng lungsod na laging nag-aaway, ang mga lizard people, ang mga orc, at ang mga furry. Biglang may naramdaman si Zenos. Bumukas ang pinto, at pumasok ang grupo ng mga furry kasama ang isang demi-human na babae. Nagpakilala siya bilang Linga, ang pinuno ng furry faction. Alam ni Zenos kung sino siya, siya ang namamahala sa mga pasugalan sa ilalim ng lungsod, at kilala bilang isang matigas ang ulo. Sinabihan niya si Linga na sarado na sila, pero kung emergency, pwede siyang tumingin. Tumawa si Linga. Kahit ilang beses naming talunin ang mga lizard, bumabalik pa rin sila, buo at gumaling. At nalaman ko na ikaw ang dahilan. Bigla siyang humawak ng malaking palakol at lumapit kay Zenos. Tatapusin na kita para hindi mo na sila matulungan. Sumugod siya, pero nabasag ang palakol sa magic shield ni Zenos. Sinubukan siyang atakihin ng mga furry, pero wala silang epekto. Kaya sinimulan nilang sirain ang klinika. Sinubukan silang pigilan ni Zenos, pero hindi sila nakikinig. Hanggang sa biglang lumitaw si Carmela, galit na galit sa pagkasira ng kanyang bahay. Nang makita ng mga furry ang isang galit na wraith, halos mawalan sila ng malay sa takot. Pero bago pa sila maparusahan, pinigilan sila ni Zenos. Ang klinikang ito ay para sa pagliligtas ng buhay, hindi sa pagkitil nito. Umakyat na si Carmela pabalik sa itaas, piniling huwag ng guluhin si Zenos. Si Linga naman ay agad lumuhad sa sahig, humihingi ng tawad, kasi kung kaya ni Zenos ang isang wraith, kaya niyang burahin ang buong furry faction. Sabi ni Zenos, huwag silang mag-alala. Napagtanto niya na mukhang may panibagong daloy ng pasyente para sa kanyang klinika. Matagal-tagal na rin itong bumang, araw-araw may dumadating mula sa Lizard Clan at Furry Faction. Ngayon, may isa pang dumating, isang orc na nagsabing may sakit ang kanilang pinuno, si Lady Lo, at gusto niyang ipatingin ito kay Zenos. Sinabi ni Zenos na dalhin ang pinuno sa klinika, pero tumanggi ang orc. Hindi raw makagalaw si Lady Lo, at palaging may mga lizard at furry sa paligid na nagdadala ng regalo at nagtatayo ng mga istruktura. Delikado raw para sa pinuno nila na pumunta sa lugar na napapalibutan ng mga kaaway. Napabuntong hininga si Zenos at sumama na lang sa orc papunta sa kanilang lungga. Dumaan sila sa madidilim na kuweba hanggang sa makarating sa isang bukas na lugar kung saan nakaupo si Lady Lo, isang magandang muscle mummy, sa trono, napapalibutan ng mga orc. Nagpakilala si Zenos, pero sabi ni Lo, kilala na raw niya ito. Hindi raw tumitigil ang mga lizard at furry sa pagkwento kung gaano kaastig ang bagong underground healer. Nainis si Zenos, ayaw niya ng masyadong publicity. Baka kasi mapansin siya ng mga awtoridad, lalo na't wala siyang lisensya. Tinanong niya kung ano ang problema ni Lo, pero ang sagot nito, hanapin mo na lang. Lumapit si Zenos at sinuri ang buong katawan ni Lo para sa anumang panlabas na sugat pero wala siyang nakita. Kaya nagdesisyon siyang tingnan kung may internal injury. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang bukol sa tiyan nito, hindi sanggol, kundi isang mon. Tinanong niya ito, at sagot ni Lo, bato yan na may pampasabog. Aksidente kong nalunok habang kumakain ng rice balls. Tinanong ni Zenos kung may nagtangkang lasunin siya, pero sagot ni Lo, hindi raw, aksidente lang talaga. Tumalikod si Zenos at sinabing hintayin na lang, baka kusa itong lumabas. Pero pinigilan siya ni Lo. Sabi niya, nakagat niya ng kaunti ang bato, kaya sobrang delikado na ito, kahit kaunting galaw, pwedeng sumabog. Agad na palibutan si Lo ng mga orc. Sabi nila, handa silang mamatay kasama siya, hindi nila ito iiwan. Hindi masyadong interesado si Zenos sa drama. Gusto na sana niyang umalis. Pero biglang sinabi ni Lo na may malaking kayamanan siya sa isa sa mga chest, at gusto niyang ibigay ito kay Zenos. Naguluhan si Zenos, akala niya nagbibiro si Lo. Pero agad siyang binato ng gintong susi. Sabi ni Lo,
pwede niyang buksan ang kayamanan gamit iyon. Tinanong ni Zenos kung bakit niya ginagawa ito. Sagot ni Lo, narinig daw niya na si Zenos ay laging patas sa singil, at kapag bata ang pasyente, hindi siya naninangil. Gustong-gusto raw niya ang prinsipyo ni Zenos, at gusto niyang ipagpatuloy nito ang mabuting ginagawa. Napabuntong hininga si Zenos. Sa huli, pumayag siyang ayusin ang problema. Lumapit siya kay Lo, inilabas ang kanyang magical scalpel, at maingat na hinati ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc at agad na nagtangkang umatake kay Zenos. Pero bago pa sila makalapit, agad niyang inilabas ang mana stone at ginamo ang tiyan ni Lo. Hindi makapaniwala si Lo, hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng paggagamot. Agad siyang nagbabala kay Zenos na itapon ang bato bago pa ito sumabog. Pero hindi man lang kinabahan si Zenos. Hinawakan niya ang bato sa pagitan ng kanyang mga kamao, at sumabog ito ng matindi. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ang alikabok at nakita ni Lo na wala man lang gasgas si Zenos. Pinagpaglang niya ang sarili, sabay ibinalik ang susi kay Lo at umalis. Pinigilan siya ni Lo at tinanong kung bakit pa siya ginamo, gayong pwede naman niyang kunin ang lahat ng kayamanan. Sagot ni Zenos, patas siyang maningil, at sobra ang ibinibigay ni Lo para sa simpleng operasyon. Mula noon, nagsimulang dumalaw ng regular ang mga pinuno ng tatlong paksayon, kahit wala namang dahilan. Sa isip ni Zenos, siguro wala lang silang magawa sa buhay. Pero may hinala si Lily, baka may gusto sila kay Zenos. Kinumpirma ito ni Carmela, sabay sabing lahat ng leader ay halatang may paghanga kay Zenos at malapit ng maglaban-laban para sa kanya. Hindi ito pinansin ni Zenos. Para sa kanya, isa lang siyang simpleng manggagamot. Pero tama pala si Carmela, isang araw, dumalaw ang tatlong leader ng sunod-sunod, may dalang regalo at pagkain. Lahat sila nagsabing maglalaban sila kinabukasan. Kinabukasan, nagtipon ng tatlong paksayon sa isang malawak na lugar. Nag-uusap ang mga sundalo habang naghahanda para sa labanan, para malaman kung sino ang tunay na hari ng Underworld. Bago pa magsimula ang laban, dumating sina Zenos at Lily sa stadium. Pero imbes na pigilan ang gulo, sinabi ni Zenos na ilabas na nila ang sama ng loob nila, isang beses at para sa lahat. Agad na kumilos si Zafaya, inilabas ang kanyang mga patalim at sinubukang saksakin si Linga. Pero mabilis si Linga at naiwasan ang atake. Sumali na rin ang orc, tumalon kay Zafaya, pero nakaiwas ito at umatras. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Nagkasagutan, santukan, at saksakan ang mga miyembro ng bawat paksayon. Ang mga leader naman ay nagpalitan ng mabibigat na atake, tila handang pumatay. Nag-aalala si Lily sa nangyayari. Pero habang tumatagal, napansin nilang may kakaiba, kahit buong araw na silang naglalaban, walang namamatay o sumusuko. Lahat ng sugat ay kusang gumagaling. Sa wakas, napagtanto ng mga leader, si Zenos pala ang patuloy na nagpapagaling sa kanilang lahat. Sagot ni Zenos, wala siyang pakialam kung gaano katagal sila mag-away, basta't pasyente niya sila, gagamutin niya sila. Natawa ang mga leader. Napagtanto nilang medyo nakakatawa ang lahat ng ito. Nagdesisyon silang magkaisa at pamunuan ang Underworld ng magkasama, sa kapayapaan. Masayang-masaya si Lily sa naging resulta. Pero si Zenos, seryoso pa rin, sinabi niyang sisingilan niya ng mahal ang mga ito. Dahil ang magpagaling ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay hindi biro. Lumipas ang ilang araw at muling bumisita sa klinika ni Zenos sina Zafaya at ang kapatid niya para magpagamot. Nandoon din sina Linga at Lo, chill lang habang nagkakape. Tinanong ni Zenos si Zafaya kung paano siya nasaktan sa pagkakataong ito. Sabi ni Zafaya, isa raw siyang magnanakaw na pinipili ang mga sobrang mayamang maharlika, ninanakawan sila, at ipinapamahagi ang yaman sa mga mahihirap sa iskinita. Kahapon, habang ginagawa niya ito, nakasagupan niya ang mga Royal Guard at nasugatan. Iba naman ang kwento ng kapatid niya, isang baliw na babae raw na kilala bilang Iron Rose ang bigla na lang siyang inatake sa gitna ng kalsada, parang sundalong Amerikano kung gumamit ng baril. Ngumiti si Carmela at sinabing may kutob siyang bibisita si Iron Rose kay Zenos sa lalong madaling panahon dahil sa pagkakaisa ng tatlong nag-aaway na grupo sa iskinita na matagal nang hindi nangyayari. Baka raw makita ito ng mga maharlika bilang banta. Sagot ni Zenos, ayaw niyang madamay sa kahit anong gulo. Umupo na lang siya para kumain ng masaganang hapunang inihanda ni Lily para sa lahat. At tama nga si Carmela, nakapasok na sa iskinita si Iron Rose. Gulat na gulat siya sa nakita, ang mga furry, naglalaro ng baraha kasama ang mga lizard people, ang mga orc, nakikipagbiruan sa mga furry. Tahimik at masaya ang paligid. Napansin niya ang isang lizard man na tahimik lang na umiinom ng beer. Nilapitan niya ito at sinabing matagal na raw siyang hindi bumisita sa iskinita, at mukhang malaki na ang pinagbago. Tumingin sa kanya ang lizard man at sinabing, ngayon na magkakakilala na kami, napagtanto naming pare-pareho lang kami. Wala nang dahilan para mag-away. Tinanong ng babae kung sino ang tagapamagitan na tumigil sa gulo. Pero sagot ng lizard man, mahilig daw mag-low profile ang mediator kaya hindi niya sasabihin ang pangalan. Biglang hinablot ng babae ang kwelyo niya at tinutukan ng baril sa tiyan, sabay bantang babarilan siya.
Pero kahit ganoon, tumanggi pa rin siyang ibunyag si Zenos at nakasigaw ng tulong. Buti na lang, naglalakad sa malapit sina Sofia at ang kapatid niya. Napilitan ng babae na tumakbo palayo pero napansin niyang gumaling na ang sugat sa kamay ni Sofia. Naglakad-lakad siya sa lungsod at sa huli, napadpad siya sa klinika ni Zenos sa 10 oras ng gabi. Pumasok siya sa silid at nagtanong kung paano makakarating sa sentro ng lungsod. Pero bago pa man makasagot si Zenos, bigla siyang binaril ng babae gamit ang smoke grenade. Nanlaki ang mata ni Lily sa takot, hindi alam kung ano ang mangyayari. Sabi ng babae, matagal na raw siyang nag-iimbestiga sa isang kidnapper na target ang mga elf, at sa wakas, natagpuan na raw niya ito ngayon. Sinubukang ipagtanggol ni Lily si Zenos, sinabing hindi siya kidnapper. Pero ayaw makinig ng babae, sabi niya, ilegal daw ang pag-aampon ng mga bata mula sa ibang lahi kung hindi dumaan sa tamang proseso. Natarante si Lily at sinabing iniligtas siya ni Zenos. Doon lang napagtanto ng babae na nagkamali siya ng akala. Sinabi niya kay Lily na sleeping gas lang ang bala at hindi mamamatay si Zenos. Pero laking gulat niya nang lumabas si Zenos mula sa ulap ng gas, walang kahit anong epekto sa kanya. Humingi ng paumanhin ang babae kay Zenos sa biglaang pag-atake, pero agad siyang nagtanong kung paano siya nakaligtas. Sagot ni Zenos, ginamit lang niya ang karaniwang defensive magic para harangin ang bala. Hindi makapaniwala ang babae, sabi niya, walang sino man ang nakakapigil sa kanyang magic bullets. Maliban na lang kung si Zenos ay isang henyo na buong buhay ay inalay sa pag-aaral ng defensive magic. Pero sagot ni Zenos, hindi siya ganoon. Tumanggi pa rin ang babae na maniwala, sabay sabing kahit gusto niyang magpakaloki, hindi niya pwedeng traidorin si Krishna, ang Vice Commander ng Royal Knights. Nagulat sina Zenos at Lily nang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng babae. Hiniling ni Krishna na makipagtulungan sila sa kanyang investigasyon. Agad na nagpadala si Zenos ng signal sa tatlong leader ng paksayon na huwag munang lumapit sa kanyang bahay, umaasang sapat ang talino nila para maintindihan ito. Pagkatapos, naupo si Zenos para makipag-usap kay Krishna. Sinabi nito na tungkulin ng bawat mamamayan ang makipagtulungan sa Royal Knights, at gusto niyang tulungan siya sa paghuli sa taong nagtapos ng dekadang alitan sa pagitan ng tatlong demi-human species. Natarante si Zenos, na pagtanto niyang siya pala ang target ng babaeng ito. Pero tuloy pa rin si Krishna sa kanyang paliwanag. Aniya, ang sino mang kayang kontrolin ang tatlong tribo ay napakalakas at hindi pwedeng hayaan lang na gumala-gala. Pwede raw itong maging banta sa kaayusan ng lungsod. Ikinwento pa niya na sinubukan niyang guluhin ang mga tao sa iskinita para tuklasin ang pagkakakilanlan ng misteryosong tagapamagitan. At mas lalo raw siyang nakumbinsi na ang taong ito ay isang mastermind na bihasa sa pagkontrol ng mga tao. Nanginig si Zenos habang pilit na pinapaniwala si Krishna na baka gusto lang ng taong hinahanap niya na manatiling tahimik. Pero tumanggi si Krishna, sabi niya, ang sino mang kayang pagkaisahin ang tatlong tribo ay pwedeng maging banta sa buong bansa. Nag-alok si Zenos na ihatid na lang siya pauwi dahil gabi na. Pero habang naghahanda si Krishna na umalis, napansin niya ang isang bakanteng kama sa sulok. Sinabi ni Zenos na balak na niyang itapon iyon dahil hindi na ginagamit. Agad na sinabi ni Krishna na siya na ang gagamit nito mula ngayon. Naguluhan si Zenos. Ipinaliwanag ni Krishna na kailangan niyang magkaroon ng base malapit sa iskinita para sa kanyang misyon, kaya't mananatili siya roon pansamantala. Sinabi pa niya na huwag mag-alala si Zenos dahil magbabayad siya ng renta. Bumaba si Carmela at tinukso si Zenos, isa na namang delikadong babae ang biglang pumasok sa buhay niya. Ginamit ni Krishna ang kanyang autoridad para pilitin si Zenos na payagan siyang tumira roon. Pero nagselos si Lily. Para ipakita kay Krishna na siya ang number one girl ni Zenos, umakyat siya sa kondongan nito at pinahimas ang kanyang buhok. Pagkakita ni Carmela sa nangyayari, bumaba siya muli sa kanyang invisible form at bumulong sa tenga ni Zenos para asarin siya, na agad namang kinilabutan si Zenos. Pagkatapos noon, pilit na ipinapakita ni Lily kung gaano siya kalapit kay Zenos. Pero si Krish, abala lang sa paghihip ng kanyang tsaa at hindi siya pinapansin. Sa huli, nakatulog si Lily. Matapos siyang ihatid ni Zenos sa kama, bumalik siya para kausapin si Krish. Tinanong siya ni Krish tungkol sa detalye ng insidente kung saan iniligtas niya si Lily mula sa mga kidnapper, pero hindi na raw niya gaanong maalala. Tahimik na nag-isip si Krish, tapos dumiretso na sa tunay niyang pakay, ang paghahanap sa mediator. Naniniwala pa rin siyang si Zenos ay isang henyo sa defensive magic, kaya gusto niyang malaman kung may tao bang tulad niya na buong buhay ay inalay sa healing magic. Tanong niya, kung meron, kaya ba niyang mag-regenerate ng braso? Tanong ni Zenos, hindi ba normal na skill yan para sa matinong healer? Pero hindi siya narinig ni Krish sa sobrang dami ng sinasabi nito. Sabi ni Krish, ang kaya lang mag-regenerate ng nawawalang bahagi ng katawan ay isang saint-level healer. Tanong ni Zenos, ano naman kung kaya? Sagot ni Krish, nasugatan ko ng matindi ang braso ni Sofia sa isang laban. Pero kahapon, pagdating niya sa iskinita, parang walang nangyari, buo na ulit.
Sabi ni Krish, kung may high-level healer sa iskinita na may ganong kakayahan, malamang siya ang mediator na hinahanap niya. Tinanong siya ni Zenos kung bakit ganoon na lang ang galit at passion niya pagdating sa iskinita. Sagot ni Krish, ang nanay ko, isang mabait na babae na araw-araw pumupunta sa iskinita para magpakain sa mahihirap, pinatay ng isang magnanakaw na gustong agawin ang kanyang singsing sa kasal. Dahil doon, nangako si Krish na magiging bayani siya na magdadala ng hustisya sa mga kriminal sa iskinita. Nagpakasipag siya hanggang sa maging pinakabatang vice commander ng mga knights. Kinabukasan, umalis si Krish para muling mag-imbestiga sa iskinita. Sabi niya kay Zenos, babalik siya bago maggabi. Samantala, dumating si Zafaya sa klinika. Habang ginagamot siya ni Zenos, hindi niya maiwasang isipin ang kwento ni Krish. Pero sabi ni Carmela, wala yan. Normal lang yan. Huwag mong masyadong dibdibin. Pagkatapos gamutin ni Zenos si Zafaya, dumating si Krish at agad nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Sinubukang mamagitin ni Lily, sinabing naligaw lang si Zafaya kaya napunta roon. Pero ayaw maniwala ni Krish. Tinanong niya si Zafaya kung sino ang mediator na gumamot sa kanya, sabay sabing isa raw itong masamang tao na nagkakaisa sa mga taga-iskinita para mag-alsa. Tumawa si Zafaya, ang masasamang tao, kahit saan may ganyan, kahit sa palasyo. Pero si Krish, puro taga-iskinita lang ang nakikitang mali. Sabi pa ni Zafaya, ang pinuno ng kidnapping ring na iniimbestigahan ni Krish ay isang mataas na ranggong maharlika. Pero kahit malinaw ang ebidensya, ni hindi man lang iniimbestigahan ng Royal Knights. Ayaw maniwala ni Krish. Pero tinawag ni Zafaya na peking hustisya ang paniniwala ni Krish. Aniya, ang mediator ay mas mabuting tao, hindi iniintindi ang ranggo o politika, basta tumutulong sa nangangailangan. Galit na galit si Krish at tinutukan ng baril si Zafaya. Pero agad hamarang si Zenos, hindi ko hahayaang barilin mo ang pasyente ko. Tinanong siya ni Krish, ano bang pinagsasabi mo? Doon na nagdesisyon si Zenos na magsabi ng totoo. Sabi niya, ako ang healer. Ako ang mediator na hinahanap mo. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Krish. Sabi niya, expert ka sa defensive magic. Hindi mo pwedeng sabay na master ang healing magic. Sinungaling ka lang. Ngayon, sigurado na si Krish, kampi rin si Zenos sa mga demi-human at sa mediator. Kaya nagpa siya siyang putulin ang anumang koneksyon sa kanya. Maghahanap na lang ako ng ibang matutuluyan at lugar na mapagtatrabahuhan sa iskinita, sabi niya. Hindi ko kayang sirain ang imahe ko bilang isang perpektong knight sa pamamagitan ng pananatili dito. Umalis siya sa klinika at tumungo sa direksyong kabaligtaran ng iskinita. Akala ni Zenos, naligaw lang siya sa one-way street. Pero ang totoo, dumiretso si Krish sa mansyon ng noble na si Calendar, ang lalaking inakusahan ni Zafaya bilang pinuno ng kidnapping ring. Pagdating niya, sinabi ni Krish, tumataas ang krimen sa lugar na to. Nandito ako para magsagawa ng surprise inspection sa seguridad ng bahay mo. Ngumiti si Calendar at malugod siyang pinapasok. Habang ini-inspeksyon ang mansyon, wala namang kakaiba si Krish na napansin, kaya naisip niyang baka nagbubulaan lang si Zafaya. Pero bago siya makaalis, napansin niya ang kakaibang distribusyon ng mga gwardya, masyadong marami sa likurang bahagi ng bahay. Sinundan niya ito at natuklasan ang isang underground prison na puno ng mga batang biktima ng kidnapping. Huwag kayong mag-alala, sabi niya sa mga bata. Nandito ako para iligtas kayo. Pero bigla siyang binaril sa likod. Paglingon niya, nakita niya si Calendar, hawak ang mismong baril niya na kinumpiska bago siya pumasok. Isa pang putok at wasak ang kanyang braso. Tumawa si Calendar. Ang sikat na Iron Rose, ngayon ay wala ng kalaban-laban. Naisip ni Krish na baka hindi na niya mailigtas ang kahit sino. Pero sa kabutihang palad, dumating sina Zafaya at Zenos sa tamang oras. Agad nagpaputok si Calendar, pero walang epekto, lahat ng bala, hinarang ni Zenos. Natakot ang matabang halimaw at nadapa habang sinusubukang kunin ang pangalawang baril. Pinulot ito ni Zenos at tinutok sa kanya. Maawa ka, pagsusumamo ni Calendar. Dapat magpasalamat ka, isang noble ang humihingi ng tawad sayo. Napabuntong hininga lang si Zenos. Basura ka, pumutok ang baril hindi para pumatay, kundi para patulugin siya ng matagal. Lumapit si Zenos kay Krish, natanggap na ang kanyang kapalaran. Sabihin mo sa mga Royal Knights kung anong nangyari rito, bulong niya. Pero sagot ni Zenos, tumahimik ka muna. Kailangan kong mag-concentrate para maibalik ang braso mo. Gamit ang kanyang healing magic, pinatubo niya muli ang braso ni Krish. Nang tuluyan siyang gumaling, doon lang niya tuluyang naunawaan, si Zenos nga ang healer at mediator na matagal na niyang hinahanap. Isa kang tunay na bayani, sabi ni Krish. Hindi ko kayang tapatan ang ginawa mo. Pero sagot ni Zenos, ikaw ang bayani ng mga batang to. Ikaw ang unang kumilos para iligtas sila. Naantig si Krish at napaluha. Agad siyang tumawag ng mga sundalo para tulungan siyang iligtas ang mga bata. Habang paalis na sina Zenos at Zafaya, sinabi niya, umalis na tayo bago may dumating pa. Pero humabol si Krish. Zenos, bakit mo ako sinagip?
Tumalikod si Zenos, malamig ang tono. Hindi mo pa binabayaran ang rento mo sa pagtulog sa bahay ko kagabi. Isasama ko na rin sa bill ang hilang ngayong araw. Ilang araw ang lumipas, at namimili ng groceries sina Zenos at Lily. Habang naglalakad sa mga pamilyar na kalsada, bumalik sa alaala ni Zenos ang kanyang kabataan. Isa siyang ulilang bata na lumaki sa iskinita, mag-isa at walang kakampi. Hanggang sa isang araw, dumating ang adventurer na si Aston na naghahanap ng taong pwedeng utusan. Hindi man lang inalam ni Aston kung ano ang kaya ni Zenos, gusto lang niya ng tagasunod na pwedeng gawing alalay. Sinabi ni Zenos na marunong siya ng healing magic pero tinuwanan lang siya ni Aston. Para sa kanya, imposibleng matutunan iyon ng isang batang mahirap mula sa iskinita. Gayunpaman, tinanggap pa rin siya ni Aston sa kanyang grupo. Nagsimula silang mag-adventure, at tuwing lumalaban si Aston sa mga halimaw, nasa likod lang si Zenos, tahimik na ginagamot ang mga sugat nito. Dahil sa bilis ng paggaling, pakiramdam ni Aston ay hindi siya matitinag. Pero inakala niyang galing lahat iyon sa sarili niyang galing. Para sa kanya, si Zenos ay walang silbi, nakatayo lang sa likod. Kaya't tinanggal niya ito sa grupo. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Aston ang Golden Phoenix sa isang misyon sa kuweba ng mga halimaw. Isang makapangyarihang maharlika ang nag-utos sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Chill lang ang grupo, may ilan pang may hangover dahil sa celebrity treatment na natatanggap nila. Pagpasok nila sa kuweba, agad nilang nakita ang mga flame fox. Inutusan ni Aston ang isa sa mga kasama na mag-cast ng defensive spell sa kanya, sabay sugod sa mga halimaw ng walang pag-iingat. Kinagat siya ng isa sa mga fox, matinding paso ang iniwan sa kanyang kamay. Natarante si Aston, hindi siya sanay masaktan. Samantala, inatake rin ang ibang miyembro ng grupo. Pakiramdam ni Aston ay napapalibutan siya ng mga walang kwentang kasama. Lumapit siya sa mage na in charge sa defensive magic pero hindi ito makapag-concentrate dahil sa hangover. Inutusan ni Aston ang lahat na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba, nagsimula na ang sisihan. Sabi ng defense mage, baka si Zenos pala ang gumagamot sa kanila noon kaya hindi nila nararamdaman ang pinsala. Tumanggi si Aston, hindi raw niya napansin iyon. Pero nagdesisyon siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Aston sa kuweba kasama ang bagong healer na si Human. Sa kasamaang palad, handa na ang mga halimaw sa kanilang pagdating. Agad silang inatake ng mga flame fox. Pinrotektahan ni Aston ang grupo mula sa mga atake, pero tinamaan ng fireball ang wizard nila, tumagos ito sa defensive magic at matinding nasugatan. Agad siyang ginamo ni Human, pero napagtanto niyang kailangan na itong dalhin sa ospital. Samantala, hirap si Ian sa pakikipaglaban, madaling mapagod at hindi maintindihan kung bakit. Sinabi ni Human na kailangan na nilang umatras, mamamatay ang wizard kung magtatagal pa sila. Sa huli, napilitan si Aston na mag-utos ng pag-atres. Pagkalabas nila ng kuweba, galit na galit si Aston sa defense mage dahil hindi nito nagawa ng maayos ang trabaho. Pero pinagtanggol siya ni Human, hindi raw kasalanan ng kasamahan niya. Tumutok si Aston kay Human at inutusan siyang gamutin agad ang wizard para makabalik sila sa laban. Pero sagot ni Human, medyo matapang, ano ka ba, seryoso. Ayon sa kanya, tanging mga saint-level healer lang ang kayang gamutin agad ang ganitong klaseng pinsala. Napaisip si Aston, baka nga si Zenos ang talagang gumagamot sa kanila noon mula sa matitinding sugat. Pagbalik nila sa lungsod, sinalubong siya ng butler ng maharlika at sinabing bigo siya sa misyon. Dagdag pa nito, huwag na raw siyang magpakita sa lungsod muli. Natarante si Aston at nagmakaawa ng isa pang pagkakataon, isinisi pa kay Zenos ang kabiguan. Binigyan siya ng butler ng isa pang tsansa, kaya't nagdesisyon si Aston na hanapin si Zenos at kunin ulit ito sa grupo para magamit ang talento nito at muling sumikat. Kasama si Guile, ang defense mage, pumunta sila sa iskinita para hanapin si Zenos. Nagpasya silang humingi ng tulong sa 3 demi-human na tribo. Una nilang pinuntahan ang tribo ng mga lizardman. Sinabi ni Aston kay Zafaya na hinahanap niya ang healer na si Zenos na dumating sa iskinita 2 buwan na ang nakalipas. Biglang humalaklak si Zafaya, sabay sabing mukhang sapat nga ang kabobohan ni Aston para tanggalin ang isang tulad ni Zenos. Nainsulto si Aston at muntik nang bunutin ang kanyang espada, pero umatras ng mapansing napapalibutan siya ng mga mandirigmang lizard. Sinabihan siya ni Zafaya na umuwi na lang, wala raw silang oras para sa mga taong walang kwenta. Galit na galit si Aston, pero nang titigan siya ni Zafaya ng malamig, agad siyang natahimik, napagtanto niya ang agwat ng lakas nila. Sunod nilang pinuntahan ang tribo ng mga beastman. Si Linga naman ang nagbiro, tinawag siyang ang lalaking nagtanggal kay Zenos. Ayaw raw niyang makipagnegosyo sa isang tulad niya. Bago pa makapagpakita ng tapang si Aston, tinakot siya ni Linga sa pamamagitan ng pagpapakita ng bilis niya. Pumunta naman sila sa hideout ng mga orc, pero ganoon din ang naging tugon ni Lo. Sa pagkakataong ito, matalino na si Aston, umalis na lang ng tahimik. Paglabas nila, nagwala si Aston, hindi raw siya makapaniwalang may ganitong impluensya si Zenos sa iskinita.
Biglang napansin ni Guile si Zenos na naglalakad kasama si Lily. Agad silang lumapit para harapin siya. Nagpakita ng tapang si Aston, sabay sabing swerte lang daw na nabuhay si Zenos ng mag-isa sa loob ng 2 buwan. Pero sagot ni Zenos, wala siyang oras sa mga walang kwentang usapan, sabay lakad palayo. Nainis si Aston at sumigaw, dumating daw siya para ibalik si Zenos sa grupo. Pero malamig ang tugon ni Zenos, walang matinong manggagamot ang tatanggap ng trabaho na walang bayad at may masamang kondisyon. Nainsulto si Aston at sinabing dapat magpasalamat si Zenos na makakabalik siya sa isang sikat na grupo. Napabuntong hininga si Zenos at sinabing tutulungan niya ang grupo kung talagang desperado na sila, pero sa pagkakataong ito, sisingilan niya ng patas para sa healing at defensive spells. Nagulat si Aston, sabi niya, hindi dapat mag-demand si Zenos dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Pero biglang dumating ang ilang taga-iskinita at masayang nakipag-usap kay Zenos. Napalibutan siya ng mga tao, at si Aston ay naguluhan sa nangyayari. Pagkaalis ng lahat, nagdesisyon si Zenos na umuwi na. Pero biglang sumigaw si Aston, ako ang kumuha sa'yo mula sa lansangan. Ako ang dahilan kung bakit ka naging adventurer. Pero sawang-sawa na si Zenos sa drama niya. Huli na ang lahat, sagot niya, sabay talikod. Biglang sumugod ang Paistan para atakihin si Zenos. Pero bago pa siya makalapit, isang bala ang tumama sa kanya, tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Gago ka ba? Sinubukan mong umatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Sigaw ni Krish, hawak ang baril. Nagulat si Zenos. Krish, anong ginagawa mo rito sa parte ng iskinita? Sagot ni Krish, hinahanap kita. Medyo naligaw ako, pero mukhang ayos na rin. Habang nag-uusap sila, lalong nalito si Aston. Paano nagkaroon ng koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng iskinita, kundi pati sa Royal Guard? Pagbangon ni Aston, tinuro siya ni Krish. Inaaresto kita para sa tangkang pananakit. Agad niyang sinisi si Guile at tumakbo palayo, galit na galit, determinado siyang turuan ng leksyon si Zenos sa pag-ignore sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni Zenos. Pinag-usapan nila kung paano lumapit sa kanila sina Aston at Guile. Sabi ng tatlong pinuno, naglagay sila ng mga especially iya para bantayan ang dalawa kung sakaling gumawa ng gulo. Pero nakakagulat, bigla na lang silang nawala. Baka sumuko na sila, sabi ni Lily, medyo kampante. Pero biglang lumitaw si Carmela sa likod niya. O baka pumunta sila sa underground guild. Napakunot noo si Lily. Yung lugar na tumatanggap ng illegal na request. Sagot ni Zenos, oo. Pero mahal ang bayad doon. Dagdag ni Carmela, kung desperado si Aston na makuha ka ulit, ibig sabihin, gipit na siya sa pera. Medyo gaman ang loob ni Lily. Pero biglang nagsalita si Zafaya, may naririnig akong chismis tungkol sa isang mercenary. Tumatanggap ng kahit anong trabaho, kahit walang bayad, basta may kondisyon. Kinagabihan, nakita ni Lily si Zenos nagising pa. Kaya nagluto siya ng tsaa para sa kanya, sabay haplos sa ulo niya para pakalmeyan. Hindi nagtagal, nakatulog siya. Maingat siyang pinatulog ni Zenos. Paglabas niya, naroon si Carmela, naghihintay. Kung gusto mong magsalita tungkol sa dati mong party, ngayon ang oras, sabi ni Carmela. Tahimik si Zenos. Dapat sinuntok ko si Aston sa mukha nung nakita ko siya. Napangiti si Carmela. Paano ka nga ba naging magaling sa healing magic? Sagot ni Zenos, sinubukan kong buhayin ang isang patay nung bata pa ako. Pero binugbog ako ng master ko dahil doon. Nagulat si Carmela. Nagsimula siyang magkwento, 300 taon na ang nakalipas, buhay pa ako noon. May mga artificial life forms, mga golem, ginamit ng Demon Army sa digmaan laban sa mga tao. Ikinwento niya ang mga nakakatakot na golem kung paano sila ginamit bilang sandata ng kadiliman. Pagkatapos ng kwento, tahimik na bumalik si Zenos sa loob ng bahay. Panahon na para matulog. Biglang yumanig ang lupa. Agad lumipad si Carmela sa ere para silipin ang nangyayari sa iskinita. Sa taas, nakita niya ang ilang bahagi ng lugar na nagliliyab, isang dambuhalang golem ang nagwawala, winawasak ang lahat ng madaanan. Napasigaw si Carmela, ako ba ang malas? Binanggit ko lang ang golem, tapos eto na. Nagkakagulo ang mga tao, nagsitakbuhan para iligtas ang sarili. Dumating si Zenos para makita ang golem ng malapitan, kasama si Carmela. Hindi normal to, sabi ni Carmela. Bakit may sinaunang sandata na ganito sa gitna ng iskinita? Habang nagtataka sila, dumating ang tatlong pinuno ng gang. Natuwa si Zenos na ligtas sila. Ayos lang kami, sabi ni Zafaya. Pero maraming tauhan namin ang nasaktan. Tinanong nila si Zenos kung anong klaseng halimaw ang golem. Sagot niya, isang artificial life form gawa sa magic technology na matagal nang nawala. Sabi ni Lo, may isa raw orc na nakakita sa golem na galing sa pinakaloob ng iskinita. Napaisip si Zenos, baka may kinalaman ang underground guild dito. Pero ang mas mahalaga ngayon, ang mga sugatan. Inutusan niya ang tatlong pinuno, ipunan niyo lahat ng nasaktan sa isang lugar. Gagamutin ko sila.
Kung sino man ang may gawa nito, babayaran niya to, dagdag ni Zenos, galit ang tono. Sa malayo, may isang lalaking nanunood, ang assassin na si Guide. Siya ang nasa likod ng pag-atake. Tinanggap niya ang trabaho mula kay Aston, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa motibo nito. Nang malaman ni Guide na gusto lang ni Aston na ibuhos ang galit niya kay Zenos at sa mga taong malapit sa kanya, natawa lang siya. Pero pumayag, sapat na raw iyon para sa kanyang baluktot na kasiyahan. Ipinakita pa niya kay Aston ang golem core na ginagawa niya. Sapat to para durugan si Zenos, sabi niya. Ngayon, pinapanood ni Guide ang golem habang winawasak ang iskinita. Malakas na to, bulong niya. Pero hindi pa rin sapat ang bilis. Naisip niya, ano kaya ang mararamdaman ni Zenos kapag isa-isa nang namamatay ang mga mahal niya. Pero hindi papayag si Zenos. Habang pinupuntahan ng 3 gang ang mga sugatan, ginamit ni Zenos ang isang malakas na ranged healing spell, agad gumaling ang lahat. Sinimulan niyang gamutin ang mga minor injuries, pero halatang inis siya. Hindi ko nga alam kung babayaran ako sa dami ng ginamo ko, bulong niya habang abala sa trabaho. At higit sa lahat, si Lily, nasa bahay pa rin. Sa malayo, pinapanood pa rin ni Guide ang lahat. Impressive, sabi niya. Hindi ko inasahan na ganito kagaling ang healer na to. Alam ni Zenos na kahit gamutin niya ang lahat ng sugatan, walang saysay ito kung hindi nila mapipigilan ang golem. At mukhang interesado rin ang taong nasa likod ng halimaw na ito kung paano niya ito haharapin. Matapos gamutin ang lahat ng nasugatan, sa wakas ay nakahinga na rin si Zenos. Tiningnan niya ang golem na patuloy pa ring nagwawala sa iskinita at napaisip kung baka kusa rin itong umalis kapag nagsawa na. Pero agad siyang sinagot ni Carmela, hindi raw ganoon ang golem. Hindi ito titigil hanggat hindi natatapos ang utos nito. At sa tingin niya, ang utos ng golem ay sirain ang buong iskinita. Napahawak sa noo si Zenos sa narinig. Pero dagdag pa ni Carmela, imposibleng makagawa ng golem sa panahong ito. Ang mga high-purity magic stones na kailangan para sa core nito ay matatagpuan lang sa pinakatimog na kontinente, dating teritoryo ng Demon Lord. Karamihan sa mga ito ay naubos na noon pa. Bukod pa rito, ang black magic arts ay matagal nang nawala, at ang mga materyales para bumuo ng golem ay sobrang bihira na ring matagpuan. Habang iniisip ni Carmela kung sino ang may access sa ganitong klaseng resources, sinabi ni Zenos na wala nang saysay ang paghahanap ng sagot ngayon, kailangan muna nilang sirain ang golem. Nagbabala si Carmela na delikado ito, pero agad namang nagboluntaryo ang 3 babae. Hindi raw nila hahayaang sirain ng halimaw ang kanilang tahanan. Tinanong ni Zenos kung paano ba talaga sisirain ang isang golem. Sagot ni Carmela, kailangan daw sirain ang core nito, dahil habang buo ang core, patuloy itong magre-regenerate. Pero ayaw ni Zenos na sirain ang core, sayang daw kung hindi niya ito maibebenta. Sa kabila nito, pinangunahan niya ang mga babae papunta sa golem at sinabing ibigay na nila ang lahat ng lakas nila. Sumugod ang 3, at binigyan sila ni Zenos ng malalakas na buffs. Agad nilang naramdaman ang lakas at bilis na tila doble sa dati. Isang malakas na atake lang, at nabasag ang binti ng golem, bumagsak ito sa lupa. Pero agad din itong nag-repair ng sarili at biglang tinamaan si Linga, na tumilapon palayo. Buti na lang, nandoon si Zenos, agad niyang ginamo ang mga sugat ni Linga sa real time. Para bang wala siyang natanggap na pinsala. Hindi madali para kay Zenos, matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban. Pero habang tumatagal ang laban, unti-unti siyang bumabalik sa dating anyo. Sinisikap niyang manatiling malapit sa mga babae para epektibo ang kanyang mahika. Palaipat-lipat siya sa paggamit ng defensive at healing spells, depende sa pangangailangan. Samantala, patuloy ang 3 babae sa pag-atake sa golem. Napansin ni Zenos na may kaunting delay bago ito makapag-regenerate, kaya tinutusan niya silang basagin ang parehong binti nito. Sumunod ang 3, at tuluyang bumagsak ang golem. Pero huli na nilang napansin, may isang batang babae sa lugar na hindi na-evacuate sa oras. Bumagsak ang golem, diretso sa kinaroroonan ng batang babae. Natarante si Zenos. Hindi niya makita ng malinaw ang bata para makast ang defensive magic, kaya tumakbo siya, umaasang aabot siya sa oras. Pero bago pa siya makarating, laking gulat niya, ang golem mismo ang pamrotekta sa bata. Nagtaka si Zenos sa kakaibang kilos nito. Habang tumatakbo palayo ang bata, sinimulan niyang i-scan ang golem. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos niya ang pagsusuri. Dumating si Carmela at agad napansin ang kakaibang asal ng golem. Sabi ni Zenos, hindi ito ganap na artificial. Ang core nito ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib, at hindi lang basta magic stone, kundi isang tao mismo. Si Guide, mula sa malayo, ay nakangisi habang pinapanood si Zenos na unti-unting nadidiscover ang kanyang lihim. Wala siyang perpektong magic stones, kaya't ang pinakamabisang paraan para makagawa ng golem core ay pagsamahin ito sa isang tao. Pero ang mga golem na ganito ay mahirap kontrolin. Sa tingin ni Guide, si Aston, isang taong puno ng galit at kabobohan, ay magiging madali niyang laruan.
Pinaniwala niya si Aston na kailangan niya ang Magic Stone para sa kanyang paghihiganti, at sa kanya ito pinagsama sa core. Ngayon, gusto niyang makita kung kaya bang patayin ni Zenos ang dating kaibigan para iligtas ang Iskinita. Pero may sariling plano si Zenos. Sinabihan niya ang mga babae na umatras, siya na lang ang bahala. Sumunod sila, at pati si Carmela ay umalis na rin dahil malapit nang sumikat ang araw. Mag-isa na si Zenos sa harap ng golem. Sigurado siyang si Aston ay nasa loob nito. Hindi siya makapaniwala, isang taong makasarili tulad ni Aston, pamrotekta sa bata. Naalala niya ang dahilan kung bakit obsessed si Aston sa pera, namatay ang kapatid nitong babae sa sakit at wala siyang sapat na pera para iligtas ito. Tinanong ni Zenos kung naalala ba ni Aston ang kapatid niya nang makita ang bata. Siguro, may natitira pang kaunting pagkatao sa kanya. Pero huli na ang lahat. Gumawa si Zenos ng espada gamit ang mana. Sumugod siya at pinutol ang parehong braso ng golem. Habang umaalulong ito, muling sumugod si Zenos at sinaksak ang dibdib nito ng buong lakas, lumitaw si Aston, nakabaon sa loob. Sabi ni Zenos, ito na ang katapusan. At walang pag-aalinlangan, pinutol niya si Aston. Nagulat si Guide, hindi niya inasahan ang ganitong kalupitan mula kay Zenos. Pero naisip niya, baka paghihiganti lang ito sa lahat ng masamang treto noon. Nang hihinayang, nagdesisyon si Guide na umalis. Pero bigla siyang napahinto. May kakaiba siyang nakita. Hindi lang pinapatay ni Zenos si Aston, ginagamot niya ito habang pinupunit ang mga bahagi ng katawan nitong pinagsama sa Magic Stone. At agad niya itong near-regenerate, binabalik sa normal na katawan ng tao. Sobrang nakakapagod, pero hindi tumitigil si Zenos. Napamulagat si Guide. Hindi niya matanggap na may taong ganito kagaling, may lakas, precision, at puso kahit pagkatapos gamutin ang daan-daang tao. Hindi niya maipaliwanag kung paano posible ito. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-isip muli tungkol sa kanyang plano. Samantala, sinabi ni Zenos kay Aston na mas makakabuti sa mundo kung dito na siya mamamatay. Pero hindi niya ito hahayaang mangyari dahil may kailangang managot sa pagkasira ng mga barong-barong at sa bayad niya sa pagpapagaling ng mga tao buong gabi. Kaya't buhay pa rin si Aston para may senhil siya at ang kanyang kasabwat. May isa pang dahilan, 2 beses siyang tinulungan ni Aston noon. Una, nang iligtas siya mula sa lansangan. Pangalawa, nang bigyan siya ng gintong barya bilang kabayaran sa huling araw niya sa trabaho na ginamit niya para palayain si Lily. At dahil doon, tuluyang nagbago ang buhay niya. Dagdag pa ni Zenos, ang pinakaimportanteng dahilan kung bakit hindi niya hinayaang mamatay si Aston ay dahil isa siyang manggagamot, at bilang isang healer, hindi niya kayang hayaang may mamatay sa harap niya. Pagkasabi nito, buong lakas niyang tinamaan ang mahiwagang bato sa puso ni Aston, at nabasag ito. Sa wakas, tuluyang napalaya si Aston mula sa kapangyarihan ng bato. Habang nakaluhod si Aston, inamin niyang sobrang galing ni Zenos na parang gusto na niyang masuka. Nakita niya kung paano pinagtanggol ni Zenos ang mga demi-human na babae kanina. At ngayon, na-realize niyang ganoon din ang ginagawa nito para sa kanilang grupo. Bumagsak siya sa lupa at nakiusap kay Zenos na patawarin siya, kahit alam niyang hindi siya karapat-dapat. Sinabihan siya ni Zenos na tumayo, pero tumanggi si Aston at sinabing hindi siya tatayo hanggat hindi siya pinapatawad. Pero sagot ni Zenos, bilasan mo na, kailangan pa kitang suntukin sa mukha. Napanganga si Aston sa gulat, pero ginamit ni Zenos ang huling patak ng kanyang mana para palakasin ng 10 beses ang kanyang suntok. Habang umaatre si Aston, ngumiti si Zenos ng may kakaibang ngiti at sinabing isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay kanina ay dahil gusto pa niya itong suntukin. At sa isang iglap, sinuntok niya si Aston ng buong lakas, at literal na lumipad ito palayo. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay si Aston at nakita si Krish na nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya kung nasaan si Zenos, at sagot ni Krish, nakasalubong niya ito at ikinwento ang lahat ng nangyari. Sabi ni Krish, milagro raw na walang nasaktan sa insidente, at habang buhay nang may utang na loob si Aston kay Zenos. Pagkatapos ay inaresto siya ni Krish dahil sa mahabang listahan ng mga kasalanan niya, at dinagdagan pa ito ng public indecency. Doon lang napansin ni Aston na wala pala siyang saplot. Ibinigay ni Krish ang mensahe ni Zenos, kinuha niya ang espada ni Aston para ibenta at pambayad sa mga pinsala. At doon niya na-realize wala na talaga siyang natira, ni damit wala. Pero may iniwang pamamaalam si Zenos, isang gintong barya, katulad ng ibinigay sa kanya noon bilang kabayaran. Sabi ni Krish, ayaw na siyang makita ni Zenos kailanman. At sa narinig na iyon, napaiyak si Aston na parang bata. Samantala, pauwi na si Zenos, pagod na pagod at halos hindi na makalakad. Pero nasalubong niya ang mga demi-human na babae, at kahit sinabing ayos lang siya, ay nalalayan pa rin siya ng mga ito pauwi. Pagdating nila sa bahay, agad siyang sinalubong ni Lily at tinimplahan ng tsaa. Sabi niya, alam niyang babalik si Zenos ng ligtas, kaya handa na ang mainit na tsaa para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Krish kay Zenos para ibalita ang update sa investigasyon tungkol sa Golem incident.
Sabi niya, wala pa silang matibay na ebidensya, pero naniniwala silang ang nasa likod ng golem ay isang taong kilala sa pangalang Guide. Sumumpa si Zenos na balang araw, mahahanap niya si Guide at sisingilin ito, kasama pa ang tubo. Pero sabi ni Krish, mahirap iyon. Wala raw iniwang bakas si Guide, at ang gusaling pinagtagpuan nila ni Aston ay malinis at abandonado na nang dumating ang mga knight. Sabat ni Zafaya, nag-imbestiga rin siya at nalaman niyang bagong miyembro lang si Guide sa Underground Guild, at madalas itong kumilos mag-isa. May narinig ding kaparehong kwento si Linga, at ayon naman kay Lo, normal lang sa Underground Guild ang hindi pakikialam sa buhay ng iba. Kaya kahit tanungin pa nila ang mga tao roon, baka wala rin silang makuha. Sabi ni Krish, isinama na si Guide sa wanted list at hinahabol na siya ng mga knight. Pero dahil sobrang linas ng pagkakawala niya, baka wala pa rin silang mahanap. Pero ang tatlong girl boss, si Zafaya, Linga, at Lo, naniniwalang lalabas din si Guide sa lungga niya, at siguradong sakit siya sa ulo pag nangyari yon. Pinagsabihan sila ni Krish na tigilan ang hula-hula dahil hindi raw ganoon gumagana ang investigasyon. Pero tinawag siya ng tatlo na hapokrito dahil nag-a-assume din naman siya. Sagot ni Krish, may sapat siyang karanasan at impormasyon para bumuo ng teorya, ibang-iba raw yun sa basta-basta lang na hula. Sabi ni Zenos, okay lang na magtalo basta maayos at civil. Pero pakiusap niya, harapan naman sana sila mag-usap dahil naiilang na siya sa eksena. Sabi ni Krish, isa siyang iginagalang na Royal Knight at hindi siya pwedeng makisalo sa mesa ng tatlong gang leader. Sagot naman ng mga demi-human girls, ayaw rin naman nila sa kanya. Wala nang pasensya si Zenos sa gulo nila, kaya't isa-isa niyang itinulak palabas ng klinika, gusto lang niyang magpahinga ngayong araw. Umupo siya para mag-relax at magbasa ng libro. Lumapit si Lily, halatang nag-aalala. Sabi niya, simula pa noong golem attack, mukhang pagod na pagod si Zenos. Kaya naisip niyang may paraan para gumaan ang pakiramdam nito, mag-hot spring silang dalawa. Pero bago pa niya masabi ng buo, biglang dumating si Zafaya at nagulat si Lily. Sabi ni Zafaya, may magandang ideya siya para kay Zenos, dahil mabigat pa rin sa isip nito ang nangyari, dapat daw silang pumunta sa hot spring. Nagustuhan ni Zenos ang ideya, pero nena si Lily, hindi na siya makakakuha ng credit sa plano niya. Umalis si Zafaya, at maya-maya lang, dumating si Linga na may hinahanap. Pareho rin ang kwento niya, mahirap ang pinagdaanan sa golem attack, kaya dapat daw mag-hot spring sila. Sabi ni Zenos, maganda ang ideya. Pero bago pa niya masabing may usapan na sila ni Zafaya, biglang umalis si Linga at sinabing sasama na siya kay Zenos dahil nangako raw ito. Mas lalong nena si Lily. At sa eksaktong sandaling iyon, dumating din si Lo. Ngayon, galit na tinanong ni Zenos si Lo kung nandito rin ba siya para imbitahan siyang mag-hot spring. Namula si Lo at tanong niya, paano mo nalaman? Sabi niya, baka soulmates daw sila dahil pareho sila ng iniisip. Pero sagot ni Zenos, ang tunay niyang soulmates ay sina Linga at Zafaya dahil pareho rin sila ng ideya. Maya-maya, dumating din si Krish. At alam na ni Zenos kung anong pakay niya, gusto rin itong mag-hot spring. Sa inis, sinabi na lang niya, magandang ideya yan. Nasaktan si Lily sa lahat ng nangyari. Tahimik siyang nagtatampo habang iniisip ni Zenos kung bakit ba obsessed ang mga babae sa hot spring. Tinatanong niya si Lily kung ano yung sinasabi niya kanina, pero sigaw ni Lily, wala yun, hindi importante. Sakto namang dumating si Carmela, tinutokso si Lily na natalo siya ng lahat ng karibal niya. Sabi ni Carmela kay Zenos, matagal na raw siyang hindi nakakapunta sa hot spring, kaya sasama na rin siya. Pagkatapos noon, pumunta na si Zenos sa hot spring para magbabad sa mainit na tubig at magpahinga. Iniisip niya na ang plano niyang mamuhay ng tahimik bilang underground healer ay malayo na sa realidad, sobrang gulo na ng lahat. Pero gusto niya ang mga ganitong sandali, yung tahimik, solo, at nakaka-relax. Ang hindi niya alam, hindi magtatagal ang katahimikan. Biglang bumukas ang pinto ng paligan, at pumasok si Zafaya. Nagpanik si Zenos, sinabing men's bath to. Pero sagot ni Zafaya, naglagay siya ng sign sa labas na undercleaning para walang ibang pumasok. Pumasok siya sa tubig at sinabi kay Zenos na gusto niyang maging mas agresibo sa pagpapalapit sa kanya, pero alam niyang hindi ito magandang ideya. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya nagbago simula nang makilala si Zenos, sabay dahan-daang lumalapit habang dinidistract siya sa usapan. Napansin ni Zenos ang ginagawa niya, at doon na nagdesisyon si Zafaya na maging agresibo talaga. Nilapitan niya si Zenos at halos makipagbuno para makalapit. Biglang dumating si Linga, tumalon kay Zenos at sinabing nahihilo siya. Pero si Zafaya ang sumalo sa kanya, at nagsimula silang mag-away. Biglang lumitaw si Lo mula sa tubig. Sabi niya, hinintay lang kita dito buong oras. Inatake siya ni Linga at Zafaya, at habang nagkakagulo ang tatlo, tumalikod si Zenos, gusto lang niya ng katahimikan. Pero biglang sumugod si Krish sa paligan, sumisigaw sa mga demi-human girls na wala raw hiya dahil men's bath ito. Sagot ng mga babae, tumigil ka nga dyan, parang hindi ka rin nandito para kay Zenos.
At nagsimula na ang all-out na bangayan ng apat. Sa sobrang inis ni Zenos, pinalayas na niya silang lahat at lumipat sila sa women's bath. Coincidentally, nandoon din si Human, isang healer na nasa lungsod para sa trabaho. Nagulat siya nang makita ang mga babae ng iba't ibang lahi na nagkakasama at nagkakagulo. Pagkatapos ay nalaman niya na may kasama rin pala silang isang elf at isang multo. Nang makita ni Human si Carmela, agad niya itong sinubukang palayasin gamit ang exorcism, pero dumaan lang si Carmela sa pader at dumiretso sa paligan ng mga lalaki para kulitin si Zenos. Maya-maya, nagsama-sama silang lahat para sa hapunan. Gusto sanang makisalo ni Krish sa lahat, pero nanag ang kanyang pride kaya naupo siya sa hiwalay na mesa. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog ni Zenos si Lily at sumama kay Carmela para uminom. Halatang pagod pa rin siya, kaya tinanong siya ni Carmela kung hindi ba siya nag-enjoy sa hapunan. Sabi ni Zenos, masaya naman sa simula, pero nagkaroon ng paligsahan sa pag-inom ang mga babae, ang mananalo, makakaupo sa kondongan niya. Sa huli, lahat sila ay nawala ng malay at si Zenos ang nagbuhat sa kanila papunta sa kani-kanilang kwarto. Tumawa si Carmela at sinabing sulitin na niya ang mga ganitong kalokohan habang kayapa dahil malapit na siyang masangkot sa mas seryosong mga bagay. Sinabihan siya ni Zenos na huwag siyang binabati ng malas at tinanong kung paano siya nakarating doon gayong allergic siya sa araw. Ipinaliwanag ni Carmela na kaya niyang sakupin ang mga bagay na may koneksyon siya at sa araw ay sinaniban niya ang isang lumang baston na daladala ni Lily. Tinanong siya ni Zenos kung sa kanya ba talaga ang baston noong nabubuhay pa siya. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ni Carmela noon, pero gaya ng dati, tumanggi itong pag-usapan ang kanyang nakaraan at nilagyan na lang siya ng inumin. Kinabukasan, gin-icing silang lahat ng isang pagsabog mula sa kusina. Si Human ang unang room spawned. Pagdating niya roon, nakita niya ang may-ari ng bahay na nakahandusay at may matitinding paso sa katawan, sumabog daw ang mga batong apoy. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas at sinabi sa asawa ng may-ari na kailangan itong dalhin sa ospital para sa tamang gamutan. Pero kahit ganoon, baka hindi na magamit ng lalaki ang kanyang kamay. Dumating si Zenos at humingi si Human ng tulong para madala ang lalaki sa pinakamalapit na ospital na may mga makabagong healing circle. Hindi pa raw naririnig ni Zenos ang tungkol sa mga iyon, kaya interesado siya. Pero sabi niya, hindi na kailangan pang dalhin sa ospital ang lalaki para sa ganitong klaseng pinsala. Umalis na siya, sabay sabing dumating na ang kanyang sasakyan. Pero bago siya umalis, pinagaling niya ang lalaki ng libre bilang pasasalamat sa masarap nitong luto. Nadismaya si Human, akala niya iniwan ni Zenos ang sugatang lalaki. Pero biglang bumangon ang may-ari at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya, wala na siyang sugat. Halos mabaliw si Human sa gulat, napagtanto niyang isa si Zenos sa pinakamagagaling na manggagamot na kayang pagalingin ang ganoong kalalang sugat sa isang iglap. Pagbalik niya sa Royal Hospital, ikinwento niya ang lahat sa kanyang boss. Sabi ng boss niya, siguradong gugustuhin ng bansa na kunin si Zenos bilang opisyal na manggagamot kung ganoon siya kagaling. Pero kulang pa raw ang impormasyon para mahanap siya. Dahil hindi humingi ng bayad si Zenos matapos gamutin ang lalaki, iniisip ng boss na mabuting tao ito at hayaan na lang siya. Pero nang mabanggit ni Human na nakaitim na overcoat si Zenos, biglang naging interesado ang boss niya at nagdesisyong hanapin ito ng personal. Tinanong siya ni Human kung bakit siya nagbago ng isip. Sagot ng boss niya, gusto raw niyang makilala ang isa pang elite healer na kagaya niya. Makaraan ng ilang araw, dumating ang kapatid ni Zafaya kay Zenos habang buhat-buhat ang isang walang malay na lalaki na siya palang boss ni Human. Ayon sa Lizardman, nakita raw niya ang lalaki sa iskinita, walang malay at umuubo ng maraming dugo, kaya agad niya itong dinala roon. Inihiga ni Zenos ang lalaki sa mesa at sinimulang i-scan ang katawan nito para sa posibleng sakit. Bigla niyang napagtanto na wasak ang baga ng lalaki, may sakit itong tinatawag na red lung. Agad niyang pinaalalahanan sina Lily at ang lizard guy na lumayo dahil mas delikado pa ito kaysa Ebola at mas nakakahawa pa kaysa COVID. Pero agad ding nagduda si Zenos sa sarili niyang diagnosis, naalala niyang nawala na ang red lung ilang taon na ang nakalipas dahil sa natuklasang lunas. Habang iniisip niya ang ibang posibilidad, biglang bumangon ang lalaki at sinabing magaling daw talaga si Zenos sa pagdiagnose ng sakit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ernardo, isang elite healer mula sa Royal Hospital. Tinanong siya ni Zenos kung anong ginagawa niya roon. Dumating si Human na halos maiyak sa pag-aalala, nalaman niyang sinadya ni Ernardo na magkasakit para lang mahanap si Zenos. Tinanong ni Zenos kung totoo bang may red lung si Ernardo. Habang umuubo ito ng dugo, ipinaliwanag niyang uminom siya ng gamot na ginagaya lang ang mga sintomas ng sakit. Pagkatapos ay uminom siya ng antidote para agad gumaling. Gulat na gulat si Zenos at tinanong kung saan niya nakuha ang ganong klaseng gamot. Sagot ni Ernardo, siya mismo ang gumawa ng mga iyon noong naghahanap pa siya ng lunas sa red lung. Doon lang napagtanto ni Zenos na bigatin pala si Ernardo. Si Human naman, biglang naging fangirl at buong yabang na ikinwento na ang boss niya ang nakadiscover ng lunas sa maraming delikadong sakit kaya tinawag itong elite healer.
Tumawa lang si Bernardo at sinabing na curious lang siya kay Zenos nang marinig niya ang tungkol sa isang underground healer na laging nakaitim na overcoat. Pero hindi raw si Zenos ang taong hinahanap niya. Sabi ni Zenos, sa totoo lang, sa master niya talaga ang overcoat na iyon, pero hindi niya kailanman nalaman ang pangalan nito. Biglang kinutuban si Bernardo, pakiramdam niya, si Zenos ay estudyante ng taong matagal na niyang hinahanap. Kaya inalok niya si Zenos na magtrabaho pansamantala sa Royal Hospital dahil may isang komplikadong kaso silang kailangang tugunan. Biglang dumating ang tatlong demi-human na babae, nagtaas kasi ng red flag si Carmela nang maramdaman niya may emergency. Handa na silang galpihin si Bernardo at human kung kukunin nila si Zenos. Kaya nagbago ng diskarte si Bernardo. Sinabi niyang gagawin na lang itong isang opisyal na quest para makuha si Zenos bilang pansamantalang katuwang. Hindi naman tumutol si Zenos, para sa kanya, hindi ito masamang ideya. Hindi natuwa ang mga babae, pero paliwanag ni Zenos, kailangan na niya ngayon ng mga elite healer sa tabi niya lalo na't nalantad na siya. Bukod pa roon, naalala niyang libre ang pamimigay noon ng gamot para sa Red Lung sa mga iskinita, kaya gusto niyang suklian ang utang na loob niya. Samantala, mukhang kilala ni Bernardo ang guro niya, at gusto ni Zenos na mas makilala pa ito. Kaya pumayag siyang magtrabaho sa Royal Hospital kasama siya. Pagdating nila ni Ern at Human sa ospital, napanganga si Zenos sa laki ng lugar. Sabi niya, masyado itong malaki at maliwanag para sa panlasa niya, at tinanong niya kung wala bang madilim at tagong kwarto, kasi doon siya mas komportable. Hindi natuwa si Human sa aura ni Zenos, pero sabi ni Ern, dumiretso muna sila sa opisina niya bago pa sila mag-usap ng seryoso. Pagdating nila sa opisina, madilim, tago, at mukhang hindi masyadong inaalagaan, eksaktong tipo ng lugar na nagpapagaan ng loob ni Zenos. Doon na nagsimula si Ern sa totoong dahilan kung bakit niya kinuha si Zenos. Kailangan daw niyang imbestigahan ang ilang taong nawawala. Sabi ni Zenos, hindi iyon ang forte niya, pero sagot ni Ern, kailangan lang naman niyang magtanong-tanong. Dahil special research student siya, may access siya sa iba't ibang programa na hindi basta-basta pinapayagan sa mga regular na estudyante. Naiintindihan ni Zenos na magiging madali ang pagkuha ng impormasyon, pero nag-aalala siya na baka may makaalam ng tunay niyang pagkatao. Pero may nakahanda ng cover story si Ern para sa mga ganong sitwasyon, kailangan lang daw magpanggap si Zenos bilang isang bihasang manggagamot na galing sa ibang bansa. At dahil may elite healer na sumusuporta sa kanya, walang magdududa. Pagkatapos noon, pumunta si Zenos sa dormitoryo at nagulat siya nang salubungin siya ni Lily ng "Welcome home." Tanong niya, anong ginagawa mo rito? Paliwanag ni Human, pinapayagan ang mga kamag-anak na tumira sa dorm. Proud na sinabi ni Lily na asawa siya ni Zenos, pero pinaalalahanan siya ni Human na opisyal, kapatid lang siya nito. Nagpasalamat si Zenos kay Human sa pag-asikaso ng papeles para makasama si Lily, kasi nag-aalala talaga siya para rito. Umalis na si Lily pagkatapos noon. Pero pag-alis ni Human, biglang umakto si Lily na parang asawang sabik sa atensyon ng mister niya. Tanong ni Zenos, sinong nagturo sa'yo ng mga ganyang bagay? Obvious na sagot, si Carmela, na nakikitira rin sa kanya at nagdadala ng gulo. Binalaan siya ni Zenos na baka mapalayas siya agad kapag may healer na makakita sa kanya, pero sagot ni Carmela, masaya ang buhay kapag may thrill. Kinabukasan, nagagahan si Zenos at Human sa cafeteria. Tinanong niya kung paano makakuha ng lisensya bilang healer. Sabi ni Human, kailangan muna niyang pumasok sa preparatory school para palakasin ang basic skills niya, tapos mag-aral sa isang rehistradong ospital ng ilang taon. Pagkatapos, kung makapasa siya sa hospital exam, magiging lisensyadong healer na siya. Nagulat si Zenos at napasabi, ang galing pala ng mga lisensyadong healer. Napailing si Human sa pagka-inosente niya sa sarili niyang kakayahan. Paliwanag niya, kapag may lisensya na ang isang healer, pwede na silang magtrabaho sa Royal Hospital o maging adventurer. Yung iba, diretsong kinukuha ng militar o ng mga maharlika. At kapag may sapat na karanasan na, pwede silang kumuha ng exam para tumaas ang rango. Napakamot na lang si Zenos sa dami ng kailangang asikasuhin, kaya tinanong niya si Human kung sino ang nawawalang tao na kailangan niyang hanapin. Sabi ni Human, ang nawawala ay si Afrid, isang senior niya, advanced healer, at assistant head ng laboratorio kung saan siya nagtatrabaho. Pinuri niya si Afrid, sabi niya mabait ito, matalino, at isa sa mga tumulong kay Ern sa pagdevelop ng mahahalagang gamot. Tinanong ni Zenos kung may lead na ba sila, pero bago pa makasagot si Human. Isang grupo ng mga healer ang pumasok sa bulwagan, pinangungunahan ng isang kagalang-galang na matandang lalaki. Tinanong ni Zenos si Human kung sino iyon, at ipinaliwanag niyang si Professor Goldran iyon, ang vice director ng ospital at isang class 7 advanced healer. Naintriga si Zenos kung ano ang ibig sabihin ng class 7. Paliwanag ni Human, ang mga healer ay hinahati sa 3 antas, beginner, intermediate, at advanced. Bawat antas ay may 7 klase, at ang class 7 advanced healer ang pinakamataas na ranggo bago ma-promote bilang elite healer.
Napahanga si Zenos, pero dagdag ni Human, dahil masyado nang matanda ang hospital director para magtrabaho ng regular, si Goldrun na ang may pinakamalaking kapangyarihan sa ospital. Ngunit simula nang siya ang namahala, marami na raw ang nagbago, ang mga mayayaman na lang ang nabibigyan ng maayos na gamutan. Dagdag pa ni Human, mas interesado si Goldrun sa pagpapalakas ng kanyang political career kaysa sa pagpapahusay ng kanyang healing skills. May mga chismis pa nga raw na kaya siya umabot sa class 7 ay dahil sa koneksyon niya sa mga Maharlika. Dahil dito, nagpa siya si Zenos na umiwas sa kanya. Pero sabi ni Human, hindi iyon posible, dahil isa si Goldrun sa mga pinaghihinalaan sa kaso ni Afrid. Matagal na raw niyang kinokolekta ang mga talentadong healer para palakasin ang kanyang posisyon. Hiningi pa nga raw niya kay Ern na ipahiram si Afrid sa kanya. Dahil si Goldrun ang nagpondo sa research ni Ern, napilitan itong suklian ang pabor. Si Afrid naman, gusto ring palawakin ang kanyang karanasan. Ngunit isang buwan matapos magsimulang magtrabaho kay Goldrun, bigla na lang nawala si Afrid. At sabi ni Goldrun, wala raw siyang alam sa nangyari. Naiintindihan ni Zenos ang sitwasyon, pero gusto niyang malaman kung paano siya makakalapit kay Goldrun. Sagot ni Human, kapag patuloy siyang nagpapakita ng galing sa iba't ibang larangan, si Goldrun na mismo ang lalapit sa kanya. Hindi naniniwala si Zenos na mangyayari iyon, pakiramdam niya, hindi pa siya ganoon kagaling. Pero bago pa man maipaliwanag ni Human ang lahat, dumating ang isang pulang buhok na ipal na ang pangalan ay Crescent. Bigla na lang itong nagsalita ng kung ano-anong walang kwenta kay Human. Pagkaalis ni Crescent, tinanong ni Zenos kung anong problema ng taong iyon. Sabi ni Human, dati raw niyang kaklase si Crescent, pero simula nang ma-recruit sa grupo ni Goldrun, naging sobrang mayabang na ito. Anyway, nagpa siya si Zenos na dumiretso na sa klase. Habang naglalakad, naalala niya kung paano siya tinuruan ng kanyang master, pati ang isa niyang kaibigan, na maging mga healer na hindi lang nagpapagaling ng sugat, kundi tumutulong sa mundo. Nagising siya sa kanyang alaala nang magsimula na ang klase. Ang propesor ay nagturo tungkol sa mga undead monsters. Medyo pamilyar na si Zenos sa paksa dahil sa kanyang mga adventuring days, pero humanga siya sa sistematikong paraan ng pagtuturo sa ospital. Pagkatapos, nagsimula ng talakayin ng propesor ang tungkol sa mga wraith, ang pinakamalakas na uri ng undead monsters. Ipinaliwanag niyang kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanila dahil sobrang bihira silang makita, at karamihan sa mga grupo na sumubok lumaban sa kanila ay nabura na. Sabi ng propesor, kapag nakatagpo ka ng isang wraith, ang pinakamainam ay tumakbo. At kung ang wraith ay marunong magsalita, mas delikado pa ito. Nagulat si Zenos sa narinig kasi ang kasama niya sa bahay ay isang wraith. Dahil ayaw niyang magdulot ng gulo, nagpa siya siyang huwag na lang sabihin ito kahit kanino. Nagpatuloy ang propesor at tinanong kung may karanasan na ba ang sino man sa pakikipaglaban sa mga undead monsters. Tumayo ang pulang buhok na si Crescent at nagyabang na nakalaban na raw siya ng 30 multo sa buong career niya. Tapos, hinarap niya si Zenos at tinanong kung nakalaban na rin ba siya ng mga multo. Gusto ni Zenos makakuha ng kaunting atensyon pero ayaw niyang magyabang. Kahit na nakalaban na siya ng halos 50 multo ng sabay-sabay, sinabi na lang niya na kaya niyang harapin ang 30 ng sabay. Nabigla ang lahat sa sinabi niya, at tinanong siya ng propesor kung paano niya nagawa iyon. Sagot ni Zenos, kung pupunta sila sa underground dungeon, mas marami pa raw multo roon kaysa lamok. At ang pinakamabilis na paraan para tapusin sila ay gumamit ng healing spell sa lahat ng sabay-sabay. Lalong namangha ang propesor, kahit ang mga gold rank adventurer ay takot pumunta sa dungeon na iyon. Pero si Zenos, parang wala lang. Selos na selos si Crescent, kaya sinundan niya si Zenos sa susunod na lecture para makabawi. Ang topic ay tungkol sa healing circles, pero para kay Zenos, parang wala namang silbi, kasi kayanan niyang pagalingin ang pasyente bago pa siya makadrawing ng circle. Sa dulo ng lecture, naghanap ng volunteer ang propesor. Tumayo agad si Crescent para magpasikat. Pagkatapos niyang mapahanga ang propesor, hinailan niya si Zenos sa harap para ipakita rin ang kaya nito. Isang magic circle lang ang alam ni Zenos, yung itinuro ng teacher niya. Ipininta niya ito sa board. Natawa si Crescent kasi hindi niya ito kilala. Pero biglang nataranta ang propesor, hindi pala ito simpleng healing circle, kundi isang regeneration circle. Sabi ni Zenos, medyo kakaiba ito kasi minsan, bigla na lang bumabalik ang nawawalang organ ng pasyente. Lalong namangha ang propesor at sinabing walang normal na tao ang kayang i-activate ang magic circle na iyon dahil sobrang taas ng mana requirement. Pero ipinakita ni Zenos kung paano ito gawin. Halos mabaliw ang propesor sa tuwa at sinubukang i-recruit si Zenos sa lab niya. Habang nagdadahilan si Zenos, lalong sumama ang loob ni Crescent. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol kay Zenos at umabot ito kay Goldrun. Pero hindi siya pinansin ni Goldrun, para sa kanya, isa lang si Zenos sa mga special research student. Biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Goldrun at nagulat na may mga multo raw na nakita sa lokal na sementeryo.
Inutusan ni Goldran ang tauhan niya na magpadala ng team ng mga healer para ayusin ito, at idagdag si Zenos sa grupo para makita kung totoo nga bang kaya niyang labanan ang 30 multo ng sabay. Agad na bumuo ng team si Crescent at pinangunahan ang misyon sa sementeryo. Pero pagdating nila roon, kalahati ng grupo ay halos mawala ng kontrol sa takot. Isa-isa nilang kinast ang buong spell para i-exercise ang mga multo. Para kay Zenos, sobrang bagal ng ginagawa nila. Sabi ni Human, natural lang na ganun ang tingin niya. Sa gitna ng kaguluhan, sumuko na ang mga healer at nagsama-sama sa isang lugar, ganun din ang mga multo, nagtipon-tipon sa paligid nila. Pero iyon pala ang plano ni Zenos. Gumamit siya ng high heal spell at tinapos ang lahat ng multo ng sabay-sabay. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Pero si Crescent, mabilis na inangkin ang kredito, parang kung paano niya laging sinusuyo si Goldran. Sinabi niyang siya ang tumapos sa mga multo, at naniwala naman ang lahat. Kahit pa ipaliwanag ni Human sa lahat na si Zenos ang tumapos sa mga multo, wala siyang pakialam. Kahit pasigawan siya ni Crescent ng, hindi kita kailanman tatanggapin, deadma lang si Zenos. Nainis si Crescent at naglakad palayo, pero sinabihan siya ni Zenos, hindi pa tayo tapos sa mga halimaw. Pagkasabi niya nito, isang malakas na pagsabog ang Humanig sa lupa at mula roon ay lumabas ang isang dambuhalang Zombie King. Natakot ang mga healer, pero agad silang tumingin kay Crescent at sinabing may tiwala silang kaya niyang talunin ito. Hindi masabi ni Crescent na nagsinungaling siya kanina, kaya tumingin siya kay Human para humingi ng tulong. Pero sinimangutan lang siya ni Human at sinabing, ipakita mo kung gaano kagaling ang mga miyembro ng Golden Faction, lumaban ka mag-isa. Lumapit si Crescent kay Zenos, umaasang tutulungan siya. Pero si Zenos, seryosong naniniwalang kaya ni Crescent ang halimaw, kaya sinabi rin niyang hindi siya makikialam. Wala nang ibang opsyon, tumakbo si Crescent papunta sa Zombie King habang nanginginig sa takot. Gumamit siya ng high heal spell, pero maliit lang ang sugat na ginawa nito, at agad ding gumaling ang zombie. Nagpanik si Crescent, wala nang epekto ang pinakamalakas niyang spell. Sinimulan siyang atakihin ng Zombie King. Pilit niyang iniiwasan ang mga suntok, at napakunot noo si Zenos. Tinanong niya si Human kung bakit hindi lumalaban si Crescent. Sagot ni Human, nagsinungaling siya. Hindi niya talaga kaya. Dagdag pa niya, huwag mo muna siyang tulungan. Deserve niyang mapahiya sa ugali niya. Pero napansin ni Zenos na may gusto si Human kay Crescent, isa siyang certified Tsundere Pro Max na hindi marunong umamin. Biglang tinamaan si Crescent ng Zombie King, hinawakan siya ng mahigpit at halos durugan ang lahat ng buto niya. Habang papalapit na sa bingit ng kamatayan, nakiusap si Crescent, tulungan mo ako. Doon na kumilos si Zenos. Gumamit siya ng isang super high-level skill na tinatawag na Mega Heal. Napuno ang paligid ng makukulay na healing orbs na agad na naglaho sa ere, kasama ang dambuhalang Zombie King na natunaw sa isang iglap. Pagkatapos noon, nagbangayan na naman sina Crescent at Human. Pero sa isip ni Zenos, may mas malalim na dahilan kung bakit nagtipon ang mga undead sa sementeryo. Habang iniisip ng karamihan na ang mga multo ay naakit ng Zombie King, napagtanto ni Zenos na ang Zombie King mismo ang dumating doon dahil naroon sa ospital ang pinakamalakas na undead si Carmela. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.